Ngayon naman, ngayong July, Agriculturist Month, ano, ang ating ipinagdiriwang. At para pag-usapan to, ating alamin yan dito sa, sa Agri Tayo. Okay. At ngayon nga po makakasama natin si Sir J. Respicio Sagario. Siya po ay isang licensed agriculturist ng DA Regional Field Office CAR, Baguio City. Magandang tanghali po, sir. Good afternoon, sir, at sa mga nanonood ng iAgri. Ayun, magandang tanghali po. Ito pong Agriculturist Month is gaano po ba kahalaga sa inyo na mayroong pagkilala sa mga agriculturist dito ho sa ating bansa, sir? Unang-una po, sir, nagpapasalamat po kami sa mahal na Pangulo dahil sa pag-declare nito. Dahil ito ay nagpapatunay na napakahalaga ang agriculture, ng mga agriculturist at ang role nito sa ating bansa. Ayun, opo. Curious lang po ako as an agriculturist, meron po ba tayong board exam na parang sa PRC din or yun lang po, yung kapag nagtapos ka na talaga sa pag-aaral, doon mo na makukuha din yung title as agriculturist? Yes, sir. At saka after the graduation, magbo-board exam na po kami at with 6 majors po ang kailangan na ipasa. Halimbawa po, may crop science, animal science, crop protection, agricultural extension, soil science, at saka basta anin po, sir, yung kailangan makakuha mo yung 75% po doon. So, doon po sa anim, sir, ano po yung masasabi natin siguro na pinakamahirap na field na i-master po? Actually, sir, lahat po mahirap kasi puro related po sa science. It deals po ng mga science. Lalo na po, sir, sa scientific, pag memorize ng scientific name. Kasi yun po yung isa sa pinakamahirap na sinasabi ng mga nakapagtingnan ng exam. Okay. So now, let's break the barrier or let's break the stigma na kasi kapag sinasabing agriculturist ka, magsasaka ka. Oo. Yun yung common misconception eh. Ano po ba yung pagkakaiba, para lang sa kaalaman ng ating viewers, no, sir? Ano po ba yung pagkakaiba ng isang magsasaka at isang agriculturist? Can you tell us the difference po? Actually, sir, yung agriculturist is talagang pinag-aaralan, sir, based po sa science. Samantalang sa farming po, sa mga magsasaka po natin ay experience po nila. Okay. So sa agriculturist po, may mga research po na ginagawa para mapatunayan mo na yung halimbawa yung breed ng isang tanim ay hindi lang basta-basta sinasabi, may mga scientific basis po. Okay, so this is where science meets agriculture, tama po, sir? Opo. Where ina-apply din natin yung science para mas maging makabuluhan yung pagtatanim din natin. It's not just about observing yung behavior, yung kalagayan ng mga tanim natin, but applying also yung science, yung mga research. So far, sir, kumusta po as a extension field agriculturist po? Can you tell us yung experience nyo po sa pagiging doon sa extension field po? Minsan, sir, medyo mahirap din, pero yun talaga yung trabaho namin, sir, na dapat kailangan puntahan mo yung field, yung sa mga farmers natin para may padala natin yung mga information na kailangan nilang malaman, yung mga new technologies at yung mga interventions. Field technology, itong ginagawa natin is more on interacting with farmers. Yes po, sir. As an agricultural extension worker din po, sir, saan po tayo napapadpad kung minsan po? Actually, sir, hindi lang dito sa Carcer kasi may mga pa-training din sa ibang regions, pero usually, sir, sa mga remote areas po. Dito kasi sa as extension worker, sir, may kanya-kanyang
program kasi na pinupuntahan, sir, yung kanya-kanya. Halimbawa sa akin, sir, sa dito sa regulatory division, may iba-iba din kaming mga assignment. Okay. So, bale ang nangyayari, may kanya-kanya kayong field of specialization na Yes po. doon lang kayo. Pero minsan, sir, dahil kulang-kulang din yung mga staff, kailangan din lahat, sir, magiging generalist lahat. Oo. And for you, medyo mahirap yon. Natututunan din, sir. So kayang-kaya din, ano? Opo. Pero ito, sir, kasi may data daw dito na kulang na yung or kakaunti daw ano yung mga agriculturists dito sa ating bansa. Is this correct, sir? Yes, sir. Actually, latest data, sir. Kasi may portal din. Isa din ako sa concern sa officer ng Philippine Association of Agriculturists, chapter. So, today, sir, ang data namin is more than 40,000, sir. Halos hati po, sir, yung male and female na registered agriculturist. 40,000 lang? Opo, sir. Mga 43, sir, yung to be exact. So ganun kaliit. Kasi kung titignan mo yung landscape ng Philippine agriculture, almost 7, if I'm not mistaken, 7 million. Ang daming nating mga magsasaka, milyon-milyon, pero kakaunti yung mga agriculturist natin. Matanong ko lang po, sir, saan po ba nahihirapan? Medyo mahirap po ba tong course na to take para sa mga students na nais ding isang maging agriculturist? Actually, sir, ang naririnig ko sa mga sinasabi ng yung iba kasi parang nagkuha na sila. Pag nag-graduate na sila, parang natatakot sila sa board exam, sir. Okay. Although ngayon, sir, kasi yung meron na tayong, may nilalakad kasi ng mga officer ng TAA na Senate Bill 2535. Instead na 60 po yung passing ng isang subject sa agriculture, na magiging 50% na po. Okay. So at least may pasa mo kalahati yung board exam. At least, sir, na may kahit 50% yung ibang major, sir, basta ang overall is 75. Kasi dati, sir, is 60% po. Okay. So dati 60, ngayon naging 50 na. So kayang-kaya na din ng mga mga nais maging agriculturist. So, siguro, sir, pero kahit ang hindi naman, I think, sir, hindi naman nagkulang yung government sa pagbibigyan ng mga tulong sa mga gustong katulad ng scholarship. Pero hindi natin alam, sir, baka natatakot talaga sila sa board exam. Yung iba. Oo, kasi meron din nagsabi sa akin, nakakaunti lang din daw yung mga nag-enroll. Does this sadden you as an agriculturist na paunti na din yung mga nais pumasok sa sektor ng agrikultura? Oo, sir, dahil siguro sa matinding yung challenge din kasi, sir. Kasi tingnan natin, sir, yung mga estudyante, nililibre yun, libre. Libre po yung scholarship nila from first year to fourth year. Pero hindi ko alam, sir, kung bakit kakaunti pa rin yung nag-e-enroll. Okay. Kung titignan natin din, gaya ng mga nurse, gaya ng mga IT specialist, nahikayat din sila magtrabaho sa ibang bansa. And ganun din sa agriculture. Diyan yung malalaking opportunity dyan sa Europe, dyan sa New Zealand, dyan sa Australia, dyan sa Israel. Malaking hamon din pa, sir, yung brain drain, yung pangingibang bansa din, ng ibang mga agriculturists natin sa ibang bansa na mas malaki yung kita. Actually, sir, yun yung isang rason dahil halimbawa yung sinabi niyo sa New Zealand, mas malaki po yung offer, lalo na po yung mga animal science majors. And actually, sir, pero dahil nasabi ko kanina, sir, regarding sa Philippine Agriculturist Bill, kasali din po yun, sir, isa sa mga itatasin yung sahod kung papasa ito, sir, sa government. Okay, so ganun pala ang challenge din, Kasi pag mataas yung offer ng kabila, punta na lang ako doon. Pero yung mga magsasakang Pilipino din natin. Lastly na lang, sir, gaano po ba kahalaga para sa Philippine agriculture setting natin? Gaano po kahalaga na meron pa ring mga
agriculturist dito sa ating bansa, knowing na agricultural country tayo, di ba, sir? Parang kwan siguro sir, commitment na lang siguro nila. So parang it's a mission na din, ano, sir? Opo, kasi yun nga sir, pakunti-kunti na. Although yung iba talaga is gusto nilang maging agriculturist sir. Okay. Kasi yung iba ding kwento din sa akin, nag-internship daw sa New Zealand, tapos doon na doon na nagtrabaho, hindi na bumalik. Oo. Oo sir, hindi na sila nagkupan kasi yun nga yung malaking offer sir. Ang kagandahan naman sa government sir is yung lifetime talaga. Kung kuan ka na dito, lifetime na yung wala kang problema sir sa sahod. And lastly para sir yung sinabi ko kanina na 43,000 agriculturist. Hindi po kasali yun sir yung mga hindi registered agriculturist, yung mga hindi pa nag-board exam. Okay. So, yung mga would-be natin. Hindi mga nakatapos na rin sir, pero nagtrabaho sila sa private sector sir. Yun nga, natatapos sila siguro sa hirap ng exam. Yung basis po yun kasi sa mayroon po kasi kaming portal ng Philippine Association of Agriculturists. Doon po namin nakikita yung mga kung saan nagtatrabaho yung mga agriculturists natin. Pero most of them are in government. Yes po sir. Sa pinakamalaki po sir, nasa LGU po. Yun, mga LGU talaga, on the ground, ano? Kasi mahalaga yan kasi na-devolve na din yung functions ng Department of Agriculture sa mga provincial at mga municipal agriculture office. Ano? So at least mas matututukan mga LGUs with agriculturists ng kanilang mga respective municipalities yung pagsasaka at agricultural setting doon sa lugar. Okay, sir. Sir, baka may mensahe na lang po tayo, sir, sa mga nais pa baka gusto nating hikayatin pa, no, na yung mga nais ding mag-take ng board exam at pati na rin yung mga ibang estudyante din na nagnanais maging agriculturist one day. Baka may words of inspiration po kayo sa kanila, sir. So sa mga nagbabalak na maging agriculturist, wag po kayong matakot kasi nasa naman concentration naman. Kung halimbawa makuan ka sa pag-aaral, talagang papasa ka din sir. Papasa din po kayo sa mga exam. Okay. With that, Sir Jay, maraming salamat po at saludo po kami sa inyo at sa inyong tanggapan sa patuloy na pagtulong sa ating mga magsasaka. Mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat po sir at sa mga nakikinig ng I Agree. Happy Agriculturist Month po. Ayun, Happy Agriculturist Month din sa iyo. So yan po si Sir Jay Respicio Sagario. Siya po ay isang licensed agriculturist ng Department of Agriculture Regional Field Office, CAR, Baguio City.